Good morning mga kawandos. Today is October 17, bali pang second day after our uh, swab test. So Saturday ngayon, sarado naman yung mga government offices on Saturday, so we could not expect to get a result today kahit na pang second or pang third day na. So maybe next week na talaga yung result namin, baka Monday or Tuesday. So ayan, hintay-hintay hanggang sa makuha namin yung result. So how are we feeling today? Okay naman. Kagabi, parang the whole night may sipon ako, pero maluwag. This morning medyo okay na yung pakiramdam ko. Lumuwang na yung pakiramdam, so wala nang sipon. Ang wife ko, meron siyang feeling niya parang may, hindi naman Makati na, pero feeling niya parang may nakadikit na something dito sa kanyang throat na hindi matanggal-tanggal. So yun yung feeling. So everyday nagko-coordinate kami doon sa aming friend na doctor, just to keep her updated kung ano yung mga nararamdaman namin para ma-monitor din niya kami. So far so good naman po. Yung my son, who is confirmed COVID positive, wala naman siyang mga simptomas na ngayon. Nung last week, sinisipon-sipon siya, pero sa ngayon okay na, wala na. He's feeling okay. So yung my girl, daughter, yung panganay kong anak, okay naman din, pero minsan may nagha-hatching siya. So I think kasi nga meron kaming kasamahan dito na positive, confirmed positive, so ang chances na kami ay meron din ay mataas. Pero kung meron man, sa tingin ko sa ngayon parang ano siya, mild lang yung mga signs and symptoms namin. I hope this will not progress into something alarming or parang nakakatakot, diba? So recently lang pala we heard we've read in the news na merong pumanaw dito sa Digos due to COVID. So mga ganun. Pero I think hindi kami pasok doon sa profile ng mga madadalas na progress into parang severe COVID case. Kasi hindi pa naman kami seniors pa for now. So I think what we can do and what we will do is just to stay healthy, keep hydrated, kain ng masustansyang pagkain, tapos sa tamang oras. So hindi pala we are imposing self-quarantine dito. Dito lang kami sa bahay. So for our needs, may mga friends naman na nagvo-volunteer, hatid lang nila dyan sa gate. Pero for now, may kasi kami ino-orderan ng like pagkain, ganyan, pwedeng ihatid lang dyan sa gate, kababayaran. So mga ganyan, we are not going out because we know we will be endangering other people kung nasa labas kami. So dito lang muna. My wife, tuloy-tuloy lang din yung work from home niya. So mayroon din naman kaming internet connection. Kahapon lang medyo nataranta kami kasi nawala yung internet connection namin. Buti na lang bumalik siya in the afternoon. So importante ng mga ganitong times na you are working from home, kailangan may connection ka, internet connection ka para may
magawa ka naman na output doon sa work mo. Anyway, so wala kaming idea saan ito pupunta, anong kahantungan nito. I'm just keeping a vlog parang everyday. Wala naman ako masyadong sasabihin ngayon, just to parang i-note down or i-report ko lang yung mga observation ko. Medyo the other day medyo may sipon-sipon ako, pero yung last night parang yun yung medyo kasi parang bumabara siya so nahirapan akong minsan nahirapan akong huminga dahil bumabara yung sipon ko, so I have to open my mouth to parang breathe smoothly. Pero this morning okay naman siya, so I hope tuloy-tuloy lang to. So yun, yung hydration, yung tubig namin, inom kami ng maligamgam na water para siya, para masarap ang pakiramdam sa lalamunan. Okay, so ang dami ng Pilipino na may COVID, pero takot tayo na ma-identify na may COVID, diba? Kasi sa stigma nga. Currently more than 300,000 na ang record natin, although mataas yung nag-recover, pero ang daming cases no. So nagbasa-basa ako kagabi, siyempre we have lots of information na about COVID kasi yun yung araw-araw na nakikita natin sa social media, nababasa natin sa social media. So sa cases natin dito sa Philippines, medyo mataas, ang dami na talaga ng cases na sa Philippines. And lately dito nga sa Davao region, particularly sa Davao City and Davao del Sur, medyo dumami nga yung mga cases. Ang siguro ang kagandahan lang nito, kasi hindi naman talaga maganda, pero we are always trying to find the bright side of everything, diba? So ang kasi marami yung nagre-recover, so the recovery rate is high, pero ang sa nabasa ko, hindi pa naman established na pagka nag-recover ka ay hindi ka na ma-infect ulit. So parang hindi pa na pag-aralan maigi kung magkaroon ka ba ng parang immunity kung na-infect or kung nag-recover ka from COVID. So yung mga nag-recover na, I think the more na magiging maingat, kasi nga hindi pa established yung immunity sa mga nag-recover. So ayun, I hope makaraos din tayo dito sa COVID, kasi hindi lang yung mga infected yung ang naghihirap, lahat ng mga Pinoy na hindi naman karamihan ng pera ay affected talaga, kasi sa isang tayo kukuha ng pangtustos natin sa araw-araw na pangangailangan kung hindi tayo makadiskarte ng magkapera sa labas, nasa loob lang tayo palagi. Katulad ngayon sa Davao City ngayon, nag-impose sila ng earlier curfew. So bali 7 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock, 7 o'clock in the evening hanggang 5 o'clock in the morning. So ang daming nagrereklamo kasi nga yung mga panahon na yun, kung if you are working in the office, malamang papauwi ka pa lang sa bahay, so maabutan ka ng curfew doon sa daan. Paano kung may hulihan, baka mahuli ka, ganyan, so kakaproblema ka na naman. So yun yung mga sabi. So yung iba kalalabas lang nila ng office ng mga ganyang oras, gusto nilang bumili pa ng mga pagkain, grocery pa, paano pa sila makakapag-grocery?
kung habulin nila yung time o uwi pa sila, magko-commute pa. So, ang daming mga issue. Ganyan talaga pagka may mga bagong changes. Itong ang COVID has changed everything. Yung dating order of things ay nabago niya. Nabago niya. So, pagka may mga ganyang changes, siyempre normal lang yung ano tayo, mag-resist tayo or kino-question natin kasi it's very inconvenient mga ganyang changes. But well, personally sa tingin ko yung mga ganyang development ay something that we need to be open about kasi we have to, in times like this, we need to keep an open mind kasi ang pinag-usapan kasi dito buhay, paano kung ma-expose mo yung mga vulnerable na mga ages katulad nung yung younger at saka older kasamahan mo sa bahay. So delikado din, di ba? The past weeks medyo puno na yung SPMC, yung Southern Philippines Medical Center. Ito yung parang sentro ng pinakamalaking hospital dito sa Mindanao. Well, it's the biggest hospital now in terms of bed capacity in the Philippines, kung saan dinadala yung mga severe cases ng COVID. Ang sabi nila puno na so ibig sabihin maraming nagpa-progress into a severe case. So yun yung hindi yun yung alarming kung gano'n ang mangyayari, no, na dumadami yung nagpo-progress into severe case. So sana I don't know, sana yun, parang hope lang tayo na we can get out from this mess as soon as possible. Desembre magpapasko na, di ba, sa Pilipinas kasi pagka Christmas, yan yung I think yan yung pinakamasayang buwan, no, kasi nagbibigay, tumatanggap tayo ng mga regalo, may tumatanggap ng mga bonuses, yung mga hindi nagbabakasyon sa buong taon binibigyan ng mandatory parang vacation leave, mga ganyan. So ang daming ganap pagka towards the end of the year, November and December. Pero kung ganito yung nangyayari sa atin ngayon, parang hindi na, Christmas will never be the same again. Parang yun yung nangyari, no, kasi yun nga, sa Davao nung nabasa ko kahapon, ang sabi kaya daw nag-impose sila ng 7 o'clock PM na curfew kasi they found out doon sa contact tracing nila na karamihan ng mga bagong infection ay nakukuha nila doon sa mga yung mga gatherings na nangyayari after office hours. So ano yung mga gatherings na yun? Halimbawa, mga birthday party, ganyan, or mga barkada na kasi matagal nang hindi nagkikita, so ganyan, nagbabanding, mga ganyan. Sa COVID kasi, the longer you are exposed to the person who has the virus, the more chances na ma-infect ka. So yun yung COVID, no? Although ang virus na ito ay hindi pa talaga parang deeply understood kung ano pa yung mga peculiarities niya. Pero yun yung nakikitang trends ngayon. So kung marami yung na-infect through gatherings, halimbawa party, so yun yung ina-address yata ng Davao City kasi yung parties are happening after office hours. So ganun yung mga oras. So madalas dinner time kasi yan. So madalas dinner. So doon nagkakatipon-tipon yun. Alangan naman pagka nasa party ka, kung magmamask ka, di ba, paano ka kakain kung nakahasot ka ng mask? So siyempre tatanggalin mo yun. Pagka tinanggal mo lalo na pagka enclosed yung lugar, mataas talaga ang chance na yung may mga virus doon. Although hindi naman siya ang sabi ng World Health Organization na hindi siya airborne, sabi nila.
Pero pagka may nagsasalita kasi, di ba, pagka lumalabas yung mga droplets, kung nasa malapit ka lang, di pwede mong yun, pwede mapunta sa'yo. So yun, so guys, ingat. Eh, yun, dubli natin yung pag-iingat. Kami, nag-iingat naman kami, pero ito nga nangyari. So, but it doesn't mean na hindi na tayo mag-iingat. Lalong bigyan natin ng focus yung pag-iingat. So, we look into the members of our family, tingnan natin yung mga ginagawa ng bawat membro ng ating pamilya. Baka yung mga activities nila ay mag-expose sa kanila doon sa virus, tapos uwi sila ng bahay. Hindi, syempre pagka magkasama lang kayo, lalo na pagka kung maliit yung lugar ng bahay nyo, damay-damay na yun kung may isa sa inyo na may dalang virus pag uwi, di ba? So ayun, as much as possible, stay home lang muna tayong lumabas kung hindi kailangan. Tapos iwasan natin, kung as much as possible, iwasan natin yung mga enclosed na lugar, lalo na yung mga air conditioned places. Kasi pagka hindi masyado gumagalaw ang air doon sa loob, pwedeng mag-suspend yung mga droplets for a while, no, doon sa air. So ayun, Monday, Sunday, so another waiting nights. So tonight, Sunday night, and then hopefully nandiyan na yung result by Monday. So para malaman na namin. Salamat pala kami sa mga friends na who have been very thoughtful about us. Hindi kami naglalagay ng information doon sa Facebook namin so far, kasi we are waiting for yun nga, yung result ng swab. But ayun, pag-uusapan na lang din, I'm sure mapag-usapan ito ng mga kaibigan namin. Tapos yung mga kaibigan namin sasabihin doon sa iba na ganyan, ganito. So ito, mas mabuti na kami yung magsabi, ako yung magsabi kung ano nangyari sa amin, para parang to set things straight, kung ano talaga, kung kumusta kami, kung ano nangyari sa amin. So guys, I'll keep you updated. Halimbawa kung magkakaroon kami ng positive result, so medyo mahaba-habang quarantine period pa to. Ang sa nabasa ko, parang onset ng signs and symptoms, lumabas yung signs and symptoms, it will take mga 14 days para ma-resolve. Yung iba nga medyo mahaba-haba, lalo na yung mga severe cases. Pero yung mga mild cases, mga ganun, more or less mga 14 days, mag-recover na. So considering na nasa half pa lang ng buwan, so malamang mga buong buwan ng October, makukulong kami dito sa loob ng bahay. Ang hope lang namin talaga guys ay hindi mag-progress into a severe case kung magkakaroon man kami or kung magpa-positive man yung mga result ng swab test namin. So yan lang muna for now. Kung anything comes up today or tomorrow, I'll do a vlog again. So thank you. Yung mga hindi nag-subscribe pa, kung napanood nyo tong video na to, I hope mag-subscribe kayo dun sa channel para ma-update kayo kung ano man. At again, as I've told everybody before, itong channel ng Wando's World, it should not have been about our lives, about my life, about my family's lives. It should be about other people's life whose stories are inspirational. Pero sa ngayon, I think I feel I have to share this experience, kasi nga although matagal-tagal na tayong nandito sa COVID mess na to, hindi pa rin masyadong understood itong COVID. So mabuti na yung may mga tao na magsasabi kung ano yung nangyari sa kanilang buhay, ano yung mga signs and symptoms, paano sila nag-cope doon sa stresses na dala ng COVID infection. So yun, dito niyo makikita sa channel na to. So thank you for
watching. You may share this video to your friends para naman makapulot din sila ng aral dito. So, keep safe guys. Kakatapos ko lang mag-vlog kanina, no, may tumawag doon sa gate. Yung pala, best friend ng aking wife, si Shang. Tapos, kala namin barangay health worker, naghanap sa amin. Yung pala si Sheila. So ito, may dala siyang mga prutas, pagkain para sa amin. Ito na, yan, apple. Siyempre marami yan. May orange. Yan, anong pang lime. Saka may mga bread pa siyang dala sa amin. Siyang, thank you for your thoughtfulness, ha. Maasahan ka talaga sa mga ganitong pagkakataon. Saka ito pa, may dala rin siyang yung dahon ng oregano. Ang oregano kasi ay isang herb na ginagawang gamot actually para sa mga respiratory illnesses. So yun, may oregano. Sa Cebuan, sa Bisaya, kalabo ang tawag namin dyan. Pero huwag na lang natin sa Tagalog kasi kalabo eh. Ayan. At saka may isang friend pa na co-teacher ng wife ko sa school. Si what's his name? Pipoy, thank you. Ito talaga big time to kasi ito dala niya, oh. Yan. Ayan, buong puno talaga ng oregano na binunot talaga para dito sa amin. So ito, kukuha na lang namin ng dahon tapos itatanim ko na siya. So maganda kasi ito sa sa respiratory illnesses. Gumawa na ako ng ininom namin. So ang ginawa ko, diniktik ko yung dahon ng oregano to extract the juice. Tapos nilagyan ko ng lime at saka konting yung honey para tolerable yung kanyang lasa. Ang sarap. After nung pag-take namin, pag-inom namin, parang siya, napakagaan ng pakiramdam. So, ayan, thank you mga friends. Ito yung mga pagkakataon na yung hindi mo inasahan na bigla na lang tatawag dyan sa gate, no, tapos maghahatid ng mga tulong. Salamat kasi hindi kami makakalabas ngayon, so tinatanggap namin ng mga ito na may malaking pagpapasalamat po sa inyo. So thank you.